Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila diretsang banat kay Wawa Win host Willie Revillame ang makahulugang tweet ni OG Diaz ngayong gabi ng Linggo, 5 ng Pebrero, kasunod ng pakiusap nitong ipagdasal na lang sa halip na matuwa pa sa kamakailang balita ng pagsasara ng ilang programa sa All TV. Matatanda ang malawakang pambabatikos sa Twitter ang inani ng host kasunod ng kanyang naunang pagsita sa mga nakikisiya pa umano sa pagtatapos ng ilang programa sa bagong network ng mga Villar. Hindi ko ito kinukwento, kaya ako lang nakukwento to. May lumalabas kasi ngayon ng mga programa sa All TV mawawala. Parang natutuwa pa kayo na mawawala yung mga programa nagbibigay ng saya tulong. Sana hindi ganun, di ba? Ako naman, willing lang man tumulong. Di ba? Sa sobrang blessed namin. Hindi naman sanang ganun. Siyempre, you have to understand, sisimula pa lang po ang All TV. Sisimula pa lang kami. Sanggol pa lang ito eh. Talagang wala pang commercial na papasok dito. Kasi wala pa kaming reach, wala pa kaming signal. Kaya nga ho, sinisimulan pa lang eh. Sana yan, ipagdasal nyo kami. Sana ipagdasal nyo kami na maging successful to para maraming mga estasyon na maraming magawa. Marami kayong madinig ng kabutihan, di ba? Set aside yung politika. Tila hindi naman nagustuhan ng talent manager na si OG ang naging litanyang ito ni Kuya Will. Una itong nagpakawala ng tweet ukol sa mga kongresista umanong bumoto para hindi ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Ang dami palang congressman na bumoto sa no to ABS-CBN franchise ang nalotlot at friends nitong 2022, no? Wala na yung pinapanginoon nila pero andyan pa din yung ABS-CBN. Patuloy na pinapanood ng mga nag-no to franchise kong, say ni OG. Tila kontrobersyal naman ang sumunod na hirit ng showbiz personality na may isang taong pinapatamaan. Huwag umiyak, kung nung araw na kailangan ang luha ng pagdamay mo ay hindi rin naman naramdaman, bagkus nakitawa ka pa. Kaya wag mamalimos ng simpatsya, ani OG. Para sa ilang netizens na mababasa sa kanilang reply sa talent manager, ang Wawa Win host daw ang target ng nasabing tweet. Sunod niyang sabi, wala ba from the Congress ang tatayo para makiusap sa All TV na wag munang magpahinga dahil kawawa naman ang mga taong mawawalan ng trabaho? Ito'y kasunod pa rin sa issue kaugnay ng nalalapit ng pagkawala sa ere ng ilang programa sa network, bagay na sa pag-uulat ay hindi pa rin kinumpirma ng AMBS All TV. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mabilis na nag-viral sa social media ang video kung saan tila nagalit si Nico Natividad sa paulit-ulit na hampas ni OG Diaz sa acting workshop ng komedyante. Sa naturang workshop ay idinideliver ni Nico ang linyang, "Hayop ka, may araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno." At sa tuwing hindi magugustuhan ang pagde-deliver ng lines ay hahampasin ito ni OG sa braso. 3 beses na hampas si Nico sa braso at sa pangatlong beses na iyon ay tumayo na si Nico at si OG na ang kanyang dinuro at tila nagalit na kay OG. Inawat naman siya ng kanyang mga kasama at sabi ni Nico ay masakit na raw. Ngunit sa huli ng video ay nagtawa na naman sila dahil syempre biro lang ito. Sabi pa ni Nico sa kanyang caption, "Sorry Mama OG, nadala ako. Hindi ko po sinasadya, kaya natatakot ako maging actor, baka hindi ko mapigilan ang feelings ko." May tanong din si Nico sa kanyang mga followers. Tingin nyo, pwede na ba ako salin lang? Hayop ka! May araw ka din! Nabubulo ka sa impyerno! Ano sinasabi mo? Hayop ka! May araw ka din! Nabubulo ka sa impyerno! Ano sinasabi mo? Wala na akong sarapat eh! Hayop ka ha! May araw ka din! Mabubulo ka sa impyerno! Sakit yan, coach yan. Masakit na kasi! Masakit na eh. Coach, sorry na dala ako. Sorry na dala ako. Sorry. Ano sa tingin mo? Pwede na kaya salin lang si Nico? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Di mapigilang batikusin ni OG Diaz si Harry Roque matapos mag-viral ang leaked video nito, na kung saan pinagalitan niya ang mga doktor sa meeting nila ng mga IATF. Sa nasabing video ay makikitang tumaas ang kanyang boses at tinuturo nito ang mga doktor. Kaya naman sa kanyang Facebook ay naglabas ng kanyang saloobin si OG.
Sabi niya, huwag kang umastang amo na pagagalitan mo yung mga Dr. Spock's Harry Roque. Pwede ka namang kalmado lang. Magsalita ka ng maayos at malumanay. Huwag makikipag-meeting pagkulang sa tulog o hindi relax ang isip. Pahinga ka din kasi. Tingnan mo yan. Pinairal mo yung init ng ulo mo ikaw nga dapat ang tulay ng gobyerno sa mga health workers. Nakalimutan mo rin na hindi mo sila palamon para magtaas ka ng boses at dumuruduro ka. Hindi lang ikaw ang napapagod sa trabaho mo bilang spokesperson. Human rights lawyer ka pa naman oh. Nakalimutan mo no? Nakalimutan mo din na mas nasa panganib ang buhay nila kesa sayo. Kaya wag lang trabaho mo ang isipin mo. Isipin mo din sila. Wala ka bang kaibigang doktor para mahingan mo ng payo o suggestion kung paano tutugunan ang mga concerns ng health workers? Saka Sir Harry, alagaan mo ang health mo ha? Iwasan mong ma-ospital. Kasi baka walang umasikaso sa'yo sa ospital. Dahil lang sa ginawa mong yan sa kanila, ayaw nating nakakarinig ng time of death. Sabi ni OG. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng kanyang saloobin si Liza Soberano tungkol sa dati niyang manager na si OG Diaz na nagsasabi umano ng mga hindi totoo laban sa kanya. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda nitong Lunes, sinabi ni Liza na naging maayos naman ang pagtatapos ng kontrata niya kay OG at wala silang naging away. Ayon pa sa aktres, sinuportahan pa raw ni OG ang plano niyang lumipat sa bagong management. Nang tanungin kung may tampo siya kay OG, sinabi nito ang mga hinanakit niya. Kabilang daw sa mga kasinungalingan ni OG ang umano'y hindi napagkuha nito ng komisyon sa kanya sa nakalipas na 2 taon. Ani Liza, may natatanggap pang komisyon si OG mula umano sa ilan niyang endorsement. Pero nararapat naman daw itong makuha ng dati niyang manager. Nabasa ko rin na in the last 2 years, correct me if I'm wrong, ay hindi na kumukolekta ng komisyon si Tito Oji. Is that right? Is that wrong? It's not right. That's incorrect. So hindi totoo ang balita nito. It actually hurts me that he's making up those lies about me because I feel like he's trying to make it seem like I wasn't profitable in the past 2 years that we were working together, when he knows the truth. He knows my pains. He knows the things that I felt were things that were mishandled and stuff like that. So it's kind of unfair that I feel like he's trying to tarnish my name. And he knows, like, I don't want to bring this up, but he still gets commissions from some of the endorsements of mine. Like, that still fell under the time that I was under contract with him, even though he has no more obligations. We told him that he has no more obligations towards me in those endorsements. Nang tanungin ni Tito Boy si Liza kung nakipag-usap na siya kay OG, sinabi ng aktres na hindi niya makita ang dahilan para sila mag-usap dahil idinaan ng dati niyang manager sa YouTube vlogs ang mga sinasabi nito laban sa kanya. Sabi ni Liza, mas mabuti raw sana kung kinausap siya ng kanyang dating manager ng pribado sa halip na idinaan sa vlogs. Why is he trying to say things to make people turn against me? Nobody has reached out. He didn't reach out to me. Why don't you reach out? When he messages me, I replied to him. But regarding this issue, he took things publicly without reaching out to me privately first. So I didn't feel the need to message him privately. That's where your pain is coming from. Yes. And anak pa man din yung tawag niya sa akin. Gagawin niya ba yun sa mga anak niya? Would he have done that to his daughters? He has 5 daughters. What do you want to say to him? Sana kinausap niya man lang ako. Anong masasabi mo sa balitang ito?